Mapagpalang araw. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Alam niyo po, sa panahon ngayon, August 2025, ang ating mundo ngayon ay pinakikita na ni Satanas yung kanyang power sa mundo. Kaya ang mga tao po ngayon, magulo na. Hindi lang po sa Pilipinas, maging sa ibang mundo, ay ibang bansa, nation. Ito lang pala, isa lang pala mundo, the planet Earth. Okay. Pero sa Pilipinas po, magulo talaga. Magulo. Pero bago tayo papalahod dyan, tayo muna ay panandaliang manalangin, lumapit sa Diyos upang siya ang pumatnubay sa atin. Sapagkat siya lang ang pwede nating pagkatiwalaan. Wala na pong iba. Sa ngalan ni Jesus. Samahan mo po kami, Panginoon Diyos. Amen. Dito sa kasulatan, anong sabi? Pero po nakatala dito na ito, sa Mateo chapter 22. At 34. Ang gamit kong Biblia, Salita ng Diyos, Bible. Nang mabalitahan ng mga Pariseo na walang magawa ang mga Saduseo kay Jesus, nagtipon silang muli at lumapit sa kanya. 35. Isa sa kanila ang dalubhasa o tagapagturo ng kautusan ang nagtanong kay Jesus upang hanapan siya ng butas. 36. Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? 37. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Maliwanag po 38. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Ang pinakamahalagang utos sa lahat. Mismo ang Panginoong Yesus ang nagsabi, ano daw? Mahalin mo ang Diyos ng buo. Buo. Hindi kalahati, hindi 1/4 and 3/4. Hindi. Ang buong pagkatao mo, mahalin mo ang Diyos. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo. Kaya ko po sinasabi sa inyo, magulo po ang Pilipinas ngayon. Yung mga nakaupo, yan, yung 19 na senador sa pamumuno ni Chis Escudero. Ayan, napanood po sa balita kahapon. Aba, nag-a-apply pala siya ng anong ina-applyan niya? Sabi ni PBBM. Gusto niya pong maging justice sa Supreme Court. Ambisyosong tao. Ganito po lahat ba ng 19 na yan, senador, na alipores ni Sara Duterte, ay merong reliyon? Meron po. Yung isa pa nga dyan,
nagtayo ang kanyang tatay na reliyon. Ito po ay kung tawagin nila Jesus is Lord Church. Ang kanya pong tatay na si Brother Villanueva, Eddie Villanueva, ay isa pong party list representative ng SIBAC. At ang SIBAC naman po ang pinipresenta niya against corruption. Sabihin, laban sa corruption. Pero tahimik po si Brother Eddie Villanueva tungkol sa corruption. Ito palang anak niya, ayon sa balita sa TV, si Senator Joel Villanueva, nakatanggap ng 20 million sa isang pribadong tao na ang negosyo niya ay nakikikontrata sa gobyerno. Si Chisa Escudero naman nakatanggap ng 30 million ayon sa balita sa isang tao na ang negosyo ay construction sa gobyerno. Sa marami pong nagpapaliwanag ng mga abogado, expertise, ang sinasabi nila, bawal pala. Bawal. Tumanggap yung mga nasa, kaya nila Escuderos, kina Villanueva, bawal pala tumanggap ng pera. Na yung mga yung mga taong yahon na nagbigay ng donasyon ayon sa balita ay mga kontratista ng gobyerno. Alam niyo po ba, nung kontrata nila sa gobyerno, bilyon-bilyon. At ano naman ang trabaho? Flood control. Ayan. Flood control. Pero nangyari, nasira ang pinagawa nilang mga iba-ibang structure. Tulay, kalsada. Pinakita sa TV. Pumunta si PBBM sa lugar na yun, sa Bulacan. Ginanyan niya, nakakuha siya. Ibig sabihin, malabnaw ang timpla. Si Mayor Benjamin Magalo, meron din siyang awak na dokumento. Gusto niyang pamunuhan ang investigasyon. Si Senator Lacson naman, meron din pong awak na mga dokumento. Yan. Anong sabi ni PBBM? Ang kakapal niyang mukha nyo. Hindi kayo nakahiya. Sipin niyo po. Magkano ang naging kontrata nung nag-donate kay Villanueva at kay Escudero? Bilyon alaga ang nakuha niyang kontrata. Sipin niyo po yan. Ang sabi ng Panginoong Yesus, mahalin mo ang Diyos. Kaya sabi ko po sa inyo, lahat ba ng 40 ay 19 senador na ayaw ma-impeach si Sara. Anong sabi ni Sara? Pagkatapos niyang sumimba sa kanilang lugar sa Davao, ang sabi niya, tanggapin nyo yung desisyon ng 19 na senador na alagad ko. Bakit ko sinabing alagad? Ayaw nila ma-impeach ang kanilang Panginoon na si Sara. Samantalang sinampahan siya ng impeachment ng Kongreso. Sipin niyo po yung mga perang pinag-uusapan, pera ng taong bayan at yung mga recipient. Ang sabi ng National Census, NSO, hindi sila nag-e-exist. Wala silang record kung sila ay nabuhay dito sa Pilipinas. No record.
May malaking reliyon, yung Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumaong Felix Manalo. Sino ang pinapanigan nila? Mga Dutertes. Meron silang representative. Ngayon, naging senador si Marcoleta, Rodante Marcoleta. Oh. Sino ang pinapanigan ng kanilang senador na Marcoleta? Dutertes. Isipin niyo po yan. Ang sabi, mahalin mo ang Diyos, pero ang minamahal nila ay walang iba kundi si Satanas. Bakit ko nasabing si Satanas ang minamahal nila? Sapagkat ang gusto ni Satanas ay kabaligtaran ng gusto ni Jesus. O gusto ng Diyos mismo. Ang sabi ni Jesus, mahalin mo ang Diyos. Itong mga 19 na senador na ito, ang mahal nila ay si Satanas. Kunwari mahal nila ang Diyos. Pero mahal nila si Satanas. Bakit? Kurap nga sila eh. Ayaw nila ng katotohanan. At yan din at si Satanas. Ayaw din ni Satanas sa katotohanan. Kaya sabi ko po, itong mundo natin, magulo. Bakit magulo? Tignan nyo po ang Biblia. Unang 1, chapter 5:19. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. The entire universe nasa ilalim ng pangangasiwa ni Satanas. Imbis na ipagtanggol po ng mga senador na 19 ang katotohanan, ang pinagtatanggol nila yung kasinungalingan. Pinalitan nila yung katotohanan ng kasinungalingan. May pag-ibig ba sa Diyos yan? Wala silang pag-ibig. Kunwari meron silang pag-ibig. Kunwari mahal nila ang Diyos. Kunwari nagsisimba sila. Pero ang kanilang Panginoon ay walang iba kundi si Satanas. Kasi gusto nila pinagtatakpan pa po nila. Milyon-milyon na pera ng taong bayan, pera ng taxpayer. Hindi sinasabi ni Sarah kung saan nilagay. DepEd siya dati. May anomalya din. Meron ding anomalya doon. Sa opisina ng Vice President, meron ding anomalya. Kaya yung pinadala niya pong yung isa, dalawa yung babae pinadala eh. Pareho taga Davao. Sa kakatakip kay Sarah, kakalubid ng kasinungalingan, anong nangyari? Kanda sakit sila. Kanda sakit po sila. Talagang pinangatawanan na nila na mahal nila si Satanas, hindi ang Diyos. Meron nakalagay dito kasi sandali dito. Dito sa libro ng Tito, ayon kay San Pablo 1:16, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, masuwain, at walang mabuting ginagawa. Yan ang sabi ni Pablo sa libro ng Tito 1:16. Anong klaseng tao daw sila? Sabi ni Pablo. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos. Ano ba ang gusto ng Diyos? Kasinungalingan o katotohanan? Siyempre, sa totohanan Diyos. Diyos yan eh.
Sino may gusto ng kasinungaling? Aba, siyempre, walang iba kundi si Satanas. Ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Imbis na ipagtanggol ko ang nagalal sa kanila. Sino ba nagalal ng senador? Di ba mga taong botante? Ang gusto ng mga taong botante, sila rin yung nagbabayad ng buwis. Ang gusto nila malaman yung totoo. Yung binoto nila, ayaw nila ng katotohanan. Ang gusto nila, kasinungalingan. Kaya ayaw nila ma-impeach ang kanilang Panginoon na si Sarah. Bakit? Aba naman. Oh. Alam nyo, sabi ng tao, pera-pera lang yan. Pati ang Korte Suprema, nag-isaw-saw na. Oh. Sabi ng taong bayan, pera-pera lang yan. Talaga pong ang kapangyarihan ng dyablo, siya na po talaga ang nangingibabaw sa bansang Pilipinas. Yan ang masakit. Yan ang masakit na katotohanan. Sibak ni Villanueva, laban sa korupsyon. Walang kibo si Villanueva. Doon sa Bulacan, taga Bulacan yan eh. Tinignan yung mga ginawa ng mga matakaw sa pera. Ampaw. Pinunta ni PBBM yung mga tulay eh. Kalsada eh. Ampaw. Sipin nyo, gumano lang si nakakuha siya doon sa simento. Yan ang sinasabi nila, kasabihan. Hindi may bulsa ang simento, yung pambili ng simento, ang ibubulsa. Yan, paliwanag si si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio, kung paano nila inaatado yung pera. Hanggang matira na lang, 30% na lang. Eh, nung gagawin sa 30%, meron pong nag-commit sa kanila, nagpaliwanag. Kayo kaibigan, tanongin ko. So, 100% na pondo, 30% na lang ang natira. Anong mangyayari sa kalsada? Kalsada nga, pero tulay nga. Ampaw, kaibigan. Yan nagkukwartahan nila ang taong bayan. Siyempre kami po ako, taxpayer po ako. Kapag pa naman nagtrabaho ka, obligado na ang employer, sisingilin ka na ng buwis. Kaya wala kang takas kapag empleyado ka. Antimano, tanggal na yung buwis mo. Wala na, nakalagay sa payslip, tax. Tapos nanakawin lang nila. Pagbiyak-biyakin nila. Ata-atado, sabi nga. Oh. Kaya ang mga yan, tingnan pa natin yung sa 1, chapter 8. Sana totohanan ni PBBM na may makulong sa mga yan. Pero kung walang makulong, wala rin. Wala rin. Sayang. Anong nakalagay? Dito. About Satan. Ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya sa katotohanan. Dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Yung 12 na senador, anong gusto nila?
Katotohanan o kasinungalingan? Siyempre, sa kasinungalingan sila tumayo. Sila ay mga alagad ni Satanas na nakaupo sa Senado. Anong sabi naman ng pare? Si Flavie Villanueva? Judas Balasubas. Sabi naman ng isang pare. Di kaya kamag-anak ni Brother Eddie yun? Ni Mr. Villanueva? Pangalan niya po Flavie Villanueva. Tinawag niya ang mga senador na yung 18 naman nung nakaraan, 19th Congress. Yung ngayon, 20 Congress tayo ngayon eh. Yung 18 doon, ang sabi niya, Judas Balasubas. Judas na Balasubas. Sino ba yung Judas sa Biblia? Yung nagkanulo kay Jesus. Kung ganon, sila yung kapatid ni Judas na nagkanulo kay Jesus. Kaya, ipinagkakanulo nila si Jesus. Tinuro ni Jesus, mahalin nyo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa. Ang sagot nila, yung mga senador, yung mga Judas, at mga yung 19 ngayon. Ay, hindi. Mahal namin ang Diyos, mas mahal namin si Satanas. Dalawang Diyos nila. Ang Diyos ng langit at Diyos nila si Satanas. 2 Korinto 4:4. Panguli, Diyos ba si Satanas? Opo. Ayon kay Apostol Pablo, sa sulat niya sa 2 Korinto 4:4. Basahin ko po. Ang sabi ni Apostol Pablo, ayaw nilang maniwala. Ayaw pala nilang maniwala. Sa magandang balita, dahil sa ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Present time ang nagahari po sa mundong ito, walang iba kundi si Satanas. Ito po yung kanilang dinudiyos. Si Taning. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan. Binulag po sila pala ni Satanas. Kaya pala hindi nila makita yung katotohanan. Kaya nakikita nila yung kasinungalingan. Yan po yung 19th Congress, 18 Judas Balasubas, sabi ni Father Flavie Villanueva. 20 Congress, 19 naman sila. Na gusto nila yung kasinungalingan. At tayo magawa. Sapagkat hanggat nandito tayo sa lupa, talagang ang kapangyarihan ng diablo ay binasa naman natin eh. Di ba? Sundan niyo ako sa Bibliang ito, ang salita ng Diyos, Biblia. Salamat, Panginoon, pinakita mo sa amin ng liwanag ng iyong turo at ang mga nangyayari sa aming paligid sa ngayon. Salamat po sa iyo pong walang hanggang kapurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video, walang personalan nito. Kung kayo man ay miyembro ng ISC, miyembro man kayo ng Jesus is Lord, magsuri kayo sa nangyayari. Like, share, i-share nyo po sa kanila. Kanino? Sa ISC at kay GIL, mga membro nila. I-share nyo itong aking video. Malay nyo mabuksan ang kanilang kaisipan na natatakpan ng kadiliman. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista in Christ alone. Sa po ako senior citizen, 64. Sa po akong stroke nose, 6 na taon. 6 na taon na kayo, no, boss? At person with disability, 6 na taon din po dahil yung tuhod ko nagkaroon ng damage.
sa hawat tulong at biyaya ng Diyos, malakas pa. Amen? God is good all the time. Bye. Thank you for watching.